Dear Dr. Love, hello po sa inyo. Ako po si Gracie. 24 years old mula po dito sa Maynila. Madalas po akong makinig sa inyong programa kapag hindi maaga ang pasok ko. Ngayon po ay may gusto po sana akong ilapit sa inyo. Meron po kasi akong boyfriend. Siya po ay 28 years old na. Mahal na mahal ko po siya. At 1 taon na po kami. Legal naman po ang aming relasyon sa pamilya ko, pati rin sa pamilya niya. Ang kaso po, Dr. Love, nitong mag-1 taon na kami, ay marami na po siyang gustong gawin namin bilang mag-partner. At isa na nga po doon ay ang ibigay ko po sa kanya ang sarili ko o ang aking pagkababae. Ang sabi niya po kasi, ito daw ang magpapatunay na mahal ko talaga siya. At sigurado na rin naman daw po kami sa isa't isa. Ayoko po sana. Pero ito po ang siste. Napapadalas na ang kanyang pagtatampo at ang pagiging mainitin ng ulo. Madalas nga po ay nagagalit na rin siya sa akin. Noong 1 araw lang po ay nagawa niya akong sabihan na mas mabuti pang humanap na lang siya ng ibang babae na kayang ibigay ang pangangailangan niya. Natakot po ako, Dr. Love, dahil ayaw ko siyang mawala. Kaya para bang gusto ko nang ibigay ang matagal niya nang ikinukulit at hinihiling sa akin. Pero bukod po sa alam kong pwede akong mabuntis, ay gusto ko pong marinig sa inyo. Tingin niyo po ba ay tunay pa akong mahal ng lalaking karelasyon ko? Opo, mabait po siya sa akin. Actually, pati sa buong pamilya ko. Masipag din po siyang mag-aral at maraming pangarap para sa aming dalawa. Marami po mga green flags sa kanya. Pero, yung isang bagay na yun, yung hinihingi niya po, ang medyo na-turn off talaga ako. Kaya, sa ngayon ay kine-question ko ang pagmamahal niya para sa akin. Dr. Love, sana po mapayuhan ninyo ako. Hindi ko po kasi kayang i-open ang issue naming magkarelasyon sa mga magulang ko. Maraming salamat po. Nagmamahal at nalilito, Gracie. Gracie at sa lahat ng mga kababaihan na first time, pwedeng first time, second time, I don't know, pero yung mga hindi pa naman isinusuko ang bataan, sabi nga nila. Alam nyo, kahit pa ang dami-daming mga green flags, yan, uso kasi mga term ngayon, kapag ay, nako, walking red flag ang karelasyon mo. Ibig sabihin, nako, ang daming mga warning signs. So, alam nyo naman, kapag red, oy, stop. 'Di ba? Red means stop. Ayan, pero kahit gaano pa nga ba kabait na ituring ka, gaano kabait sa buong pamilya mo, gaano katanggap ang relationship ninyo, tulungan mo. Kung meron pang pagkakataon at nakikinig pa naman siya ngayon, ha, Gracie, ang partner mo sa'yo, doon sa kahilingan niya, sabi mo marami pa naman tayong ibang gagawin. At isa pa dyan, nag-aaral pa. Ang sabi mo, masipag naman po siya na mag-aral. Ha, sa edad niyang yan. Hindi mo naman kasi pwedeng ibase sa edad lang. Ganito na tayo malapit na ikaw ay ilang taong ka na nga? 24 years old. And I suppose, kinakailangan nyo pa rin ang suporta ng inyong mga magulang. Ang ibig sabihin, maghunos dili. Oo, magpigil kayo hanggat maaari. Dahil hindi biro yan.
Hindi biro yung gusto nyong pasukin na pagsisiping. Lalo na kung hindi nyo pa alam ang mga responsibilidad na kaakibat niyan. Yan ang magandang i-explain mo sa kanya, Gracie. Doon sa tanong mo kung mahal ka pa ba ng boyfriend mo, I think so. Yes. Pero yung maturity nung pagmamahal niya sa'yo ay medyo kinukulang pa siya doon. Kaya as a partner, kailangan tulungan mo siya na yes, marami pa tayong mga plano, pero wag kang susukatin. Sabihin mo sa kanya, wag mo akong susukatin sa pagmamahal ko sa pamamagitan ng pagsusuko ko ng katawan ko sa iyo, ng sarili ko sa iyo. Lalo pa at hindi pa naman kayo kasal. Ang plano ay nananatiling plano unless meron ka nang gagawin about those things. Kahit gaano pa karami ang listahan ng plano mo. Plano ko magkakotse. Plano ko Plano ko pagkatapos ng pag-aaral ko. Makatapos ng pag-aaral. Plano ko makahanap ng magandang trabaho. Plano kong makapagpundar ng sariling bahay. Lupa ko muna bago bahay. Hindi naman itinatanim lang yung bahay eh. 'Di ba? Kailangan may lupa, ganyan. O plano ko, di ba mahaba pa ang lakbayin? O kaya huwag kang bumilib doon sa mga plano lang. Okay, dahil baka madiskaril ang lahat ng yan kung bigla na lang nang dahil sa ayaw mong mawala ang boyfriend mong ito, 1 taon pa lang kayo na nagsasama at niyayaya ka na sa kama at doon ka na susukatin, teka lang. Ipaliwanag mo sa kanya, yes, magaganda yung plano natin. Magaganda. Actually, alam mo, Gracie, marami sa mga nabuntis ng maaga, yun din ang ginagawa nila. Marami naman magaganda mga plano namin. Pero nung nagbuntis ng maaga, nasira ang lahat ng yun. At hanggang ngayon, nakailang anak na nga hindi pa rin nila maabot ni isa doon. Diba? Gusto mo ba mangyari yan sa buhay mo? Kaya konting tiis pa. Ayan, konting tiis pa, konting paghihintay pa. Ayan, mapapasayo rin ako. Diba? Sabi mo nga kung sigurado naman na kayo, kung sigurado na siya na kayo na ang magkakatuluyan, napakagaling naman. Parang may sa manghuhula yung boyfriend mo. Pero alam mo, lahat talaga ay ipapangako ng boyfriend mo para makuha lang yung gusto niya. Ang hirap kasi dyan is the commitment after nyong gawin ang bagay na yun. Okay? 1 taon is not enough para sa akin, ha? Based on also my personal experience, hindi ako sa nagmamalinis dito, mga kapatid. Ayan, pero yung 1 taon, hindi pa sapat yan para makilala mo ng gusto yung partner mo. Mahabang panahon pa. Yung iba nga, umabot na ng mag-asawa nagpakasal na, nakikilala pa nila, ay may ganong ugali pala ang asawa ko. Kaya hindi pwede, huwag ka munang maniwala doon sa sinasabi na tayo rin naman sa bandang huli ang magsasama. Ang dami ng mga nabuntis, ang dami ng mga namroblema, ang dami ng mga nasa pangalawa, pangatlong asawa na. Dahil sa pagtitiwala doon sa pangako na tayo rin naman sa huli. 'Di ba? At isinuko ang bataan doon sa mananakop. Ayan, okay? Ayan, kaya tulungan mo siya na ma-realize sa mga bagay na ito. Pwede kayong maghanap ng mga aktibidades na pwede ninyong i-enjoy sa dalawa other than sex. Okay? Marami pa. Marami pa mga bagay na pwedeng i-enjoy at yung masatisfy kayo, maging pleasurable yung experience sa inyo other than sex. Okay? Sa inyong mga magpa-partner dyan, sa mga nakikinig po sa atin, lalo na kung hindi pa nga kayo kasal, hindi pa kayo ready sa mga responsibilidad, huwag kayong gumawa ng desisyon out of dahil kayo ay parang tuwang-tuwa, masayang-masaya, kilig na kilig. Kaya kayo ay napahiga at pinagbigyan si Boyfie. Ayan, sa gusto niyang mangyari. Marami na hong mga nagsisi sa ganyan at iniwanan. Okay? Ayan. Mga kapatid, mas maganda na sa oras na ito ay bigyan natin ng awitin. Itong kwento na ibinahagi nga po sa atin ni Gracie. Ayan, at sana nga ay mapatunayan ng boyfriend mo na siya ang karapat-dapat para sa iyo, lalo na kung makapaghintay siya sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon. Kung kailan sabay kayo
nang wala nang iniisip pa na pwedeng maging problema, na kayo ay magniniig ng malayang-malaya kayo. Kahit ano mangyari, mabuntis, hindi mabuntis, ipagpatuloy, kasal na kayo 'di ba? 'Yun yung pinakatamang pagkakataon, 'di ba? At kung hindi man, at least establish na kayo financially, spiritually, emotionally, yan, stable na rin kayo. Kaya nyo na, ano't ano man ang mangyari. Yan. Pero, dahil nga parehas pa kayo na nag-aaral, yan muna. One at a time. Tapusin nyo muna yan. Maghanap ng magandang trabaho. Pagkatapos ng trabaho, mag-ipon. Ganyan. Proseso yan. Okay? Bago yung mga ganyang mga bagay. Ha? Kaya naman, Gracie, maraming salamat sa iyong pagsulat sa amin dito sa Dr. Love.